Hashtag blessings. Our lives are gifts from above. Hashtag blessings. You fill our hearts with love. Hashtag blessings. Our lives are gifts from above. Hashtag blessings. You fill our hearts with love. Joy, peace, patience, these are things that matter. Kindness, goodness, longanimity. Ngayon po ay ikatlong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. At alam nyo, napakahaba ng ating ebanghelyo pero malaman at malalim ang mensahe. Ang kwento daw po ay mayroong dalawang disipulo ni Jesus na patungong Emmaus. Medyo ilang kilometro din ang layo mula sa Jerusalem, kung saan nagkaroon ng kaganapan nga ng pagpapakasakit at pagkamatay ni Jesus. At sila ay nagkwekwentuhan, pero ang kanilang mga kinekwento ay tungkol sa naganap na matinding pagpapakasakit, yung paghihirap at yung pagkakapako at kamatayan ni Jesus sa krus. Sabi daw, itong Emmaus, nung sinauna, ay isang lugar kung saan ikaw ay pwede maglibang. Marami daw spa doon, noon. Di ba dito may mga spa kung gusto mo magpamasahe, mag-relax. Siguro kaya sila pupunta doon sa Emmaus kasi ayaw nilang talagang balikan ang mga negatibong naganap nung panahong iyon. Nung dinanas ni Jesus ang matinding misteryo paskwal. Ito nga, sa kanilang paglalakbay, si Jesus ay nagpakita sa kanila. Pero hindi agad nila namukaan. Kwento-kwento pa rin. Tapos si Jesus nagtatanong sa kanila, ano bang inyong pinagkikwentuhan? Yun na nga. Medyo nakatikim pa ng konting kritisismo ang Panginoon. Sabi ng mga disipulo, abay, ikaw lang yata, walang kaalam-alam, inosente ka ba sa mga naganap doon? Abay, alam na ng lahat ang naganap kay Jesus. Pero matyagang nakinig pa rin si Jesus. At sa bandang huli, sa kanilang magandang pagkwekwentuhan na ipaliwanag nga ni Jesus, yung sinabi sa banal na kasulatan, sa Skriptura, na itong ay nasaad na nga, ito'y mga naiproklama na, pero ang magaganap noon sa Jerusalem ay hindi doon matatapos. Na si Jesus na nagpakasakit at namatay ay muling mabubuhay. Maganda ang paliwanag ng Panginoon, pero hindi pa rin siya nakilala ng kanyang mga alagad. At nung bandang huli nga ay eto, niyaya nila si Jesus na sumama sa kanila. At doon nga, kumain sila. At nung piniraso na ang tinapay, parang may tanglaw, may liwanag. At nasabi nga nila, di ba, nararamdaman mo ba na ang puso natin ay palang nag-aalab nung naganap ang pagpipira-piraso ng tinapay? Nabalikan nila ang naganap nung huling hapunan. Nawala na nung bigla ang Panginoon. Ito ay isa na namang sirkumstansya na si Jesus
ay nagpakita sa kanyang mga alagad nung siya'y muling nabuhay. Mga minamahal na kapatid, may dalawang magandang pangaral ang kwentong ito. Iisipin natin, paano ba pinaparamdam ni Jesus ang kanyang presensya sa atin sa ginad ng mga dinadaanan nating mga pagsubok? Una, sa salita ng Diyos. At ikalawa, sa Eucharistia. Yung una po, sa salita ng Diyos. Di ba? Nung sila'y nagugulumihanan sa mga naganap, ipinaliwanag lang ni Jesus sa kanila ang nasasaad sa banal na kasulatan. At ito'y nagbigay liwanag sa kanilang isipan. At nung niyaya ng mga disipulo si Jesus para sumama sa kanilang maghapunan, naramdaman nila sa kanilang puso si Jesus sa kanyang pagpipira-piraso ng tinapay. Yan ang Eucharistia. Nararamdaman din natin ang Panginoon kapag nagdiriwang tayo ng banal na misa. Kaya nga po napakaganda ng pagpapahayag ng mabuting balita ngayon sa atin, ngayong 3 linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Magtiwala tayo sa Panginoon. Siya'y nagsasalita sa atin sa banal na kasulatan. Nandiyan ang Biblia. Kapag dumadaan ka sa maraming pagsubok, buksan mo lang ang Biblia. At ang Panginoon ang magsasalita sa iyo at bibigyan katugunan ng iyong mga tanong, pati na rin ang iyong mga pangamba. Kapag namumroblema ka, magsimba ka sa pagdiriwang ng misa at pagtanggap ng banal na komunyon. Si Jesus ay sumasa atin, pumipiling sa atin, nananahan sa atin, nagbibigay ng lakas ng loob sa bawat isa sa atin na anuman ang dinadaanan natin sa buhay, huwag tayong matakot at mangamba. Siya ang bahala sa atin. Mga minamahal na kapatid kay Kristo, Pasko ng muling pagkabuhay. Si Jesus ay parati nating kapiling. Magtiwala tayo sa Kanya na ating pag-asa.